Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Tunay nga po, nakakatuwang pagmasdan ang mga magkakaibigan na nagtutulungan. Tunay nga po, nakakatuwang pagmasdan kapag po ang magkakaibigan ay inilalabas o kaya naman ginagawa kung ano lamang ang makakabuti para sa kanilang kaibigan. Nakakatuwa pong pagmasdan kapag po ang bawat isa ay nagmamalasakitan. Mga kapatid, ito po yung naranasan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo ngayon. Siya po ay nasa isang tahanan at nagpapagaling at nagtuturo sa napakaraming tao. At dito po narinig natin isang paralitiko ang nagnanais din mapagaling ng ating Panginoon, subalit hindi siya makakilos. Sa kanyang kalagayan, tinulungan siya ng kanyang kaibigan. At dahil napakaraming tao, hindi nila may pasok yung kaibigan nila. Kaya po, gumawa sila ng paraan, iniyakyat sa may tuktok, sa may bubong, gumawa ng butas para lamang mailapit sa ating Panginoon ang kanilang kaibigan. At ang unang reaksyon ng Panginoon, namangha sa pananampalataya ng mga magkakaibigan na ito. Mga kapatid, napakahalaga po na malaman natin na kung gusto natin ang bagay, sabi nga natin, may paraan. Kung ayaw natin, maraming dahilan. At dito rin po makikita natin, kung mayroon tayong pananampalataya sa Diyos, may paraan. Kung mayroon tayong pananampalataya sa Diyos, ay walang imposible. At ito ang ipinakita ng mga magkakaibigan. Walang imposible at may paraan kung mayroong pananampalataya sa Diyos. At ito po yung in-acknowledge ng ating Panginoon sa kanilang ginawa pagmamalasakit sa kanilang paralitikong kaibigan. Namangha ang ating Panginoon sa kanilang pananampalataya. At noong pong naroon na yung paralitiko, hindi sinabi ng Diyos na magaling ka na. Ang sabi niya, your sins have been forgiven. Kaya po, marami ang nagulat dahil akala nila ang Diyos lamang ang nagpapagaling at hindi nila makita na ang Panginoong Hesukristo ay ang Diyos. At dito po pinapakita sa atin mga kapatid na alam ng Diyos ang tumatakbo sa ating isipan. Na kapag may sakit, ito ay maaaring nanggaling sa personal na kasalanan o kasalanan ng mga magulang. Kaya po, sinabi ng Panginoon, your sins are forgiven. At gagaling lamang siya kung mayroong kapatawaran sa mga kasalanan. Maganda po itong paalala sa atin mga kapatid, lalong-lalo sa panahon ng Adbyento, ang kahalagahan ng pagpapatawad. Una po ang paghingi natin ng patawad sa ating mga nagawang kasalanan sa pamamagitan po ng paglapit sa sakramento ng kumpisal. At hindi lang po magtatapos doon. Mahalaga rin po na tayo ay magpatawad din sa mga taong nakasakit sa atin o nakagawa ng kasalanan sa atin. Let us not only be reconciled to God, with God, but let us also be reconciled with our brothers and sisters, especially those who did wrong to us. Sana po ito yung maging epekto ng ating paghanda ngayong panahon ng Adbyento. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.